Good morning, ka-coffee. Malungkot na kasaysayan para sa mga DDS dahil ang tatay nila, si Digong, naghuling habilin na, ka-coffee. Hindi ko alam kung malulungkot kayo o matutuwa kayo dito, no? Naghabilin na po si Digong at ang kanyang request kay Sara Duterte, kay Sara niya binigay yung huling habilin niya, no? Na i-cremate na lang siya dyan sa kung saan siya mamatay, di ba? Ngayon, nasa The Hague siya, and I suppose, just sa The Hague, kasi hindi pa naman nakakalabas yan, ka-coffee, no? Meron na pong habilin itong si Digong. Alinsunod dito, o kasunod dito ng mga sinasabi ng kanyang mga kamag-anak na butot balat na ito at mahina na. Pero ang utak daw gumagana pa. Pero mahina na. In short, malapit-lapit na ito, ka-coffee, no? Anyway, sige, basahin natin, ka-coffee, itong naging highlights ng pagbisita ni Sara Duterte dyan po sa The Hague, sa tatay niya. Dahil bakasyon grande na naman dyan si Inday Sara Duterte. Hanggang matapos ng SONA, nandiyan po siya, no, sa The Hague. So ito para sa mga DDS. Pasensya na kayo, malungkot itong balita ha, para sa inyo. Pero hindi ko alam sa ibang mga galit kay Digong kung malungkot ba ito o deserve. 1. Nagsimula ang ulat ni Sara Duterte sa pangungumusta kay Tatay Digong. Okay naman daw si Digong ayon kay Sara, pero he is not in the mood. Kumbaga, wala sa kondisyon. Wala sa maayos na kondisyon. Posible mainitin ang ulo or ayaw magsalita, ayaw makipag-usap itong si Digong dahil wala nga raw po ito sa kanyang mood, no. Nagbigay na ng huling habilin si Tatay Digong. O, hindi nyo pwede sabihin na fake news ito, ka-coffee ha, dahil mismong si Roque, mismong si Harry Roque nag-post niyan na nagbigay daw po ng huling habilin ha. Ano ba English ang huling habilin? Last will, di ba? Last will and testament. Ng huling habilin si Tatay Digong. Ayon kay Sara, dagdag pa ng Vice Presidente, nagsabi ang dating Pangulo na kung saan daw siya mamatay. Halimbawa, matsugi siya dyan sa The Hague, and I suppose dyan na yan kasi hindi na makakawala diba? Hindi na siya palalabasin dyan Kung saan siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Naku po, ang mga DDS, malungkot yan kasi syempre gusto nila makita yung bangkay ni Digong. Pasintabi sa term pero yun yung reality dito, yan yung pinag-uusapan dito. Even si Sara Duterte, yan din ang kanilang description dyan, no? Halimbawa, matsugi si Digong, definitely hindi dyan sa ICC, bagamat may medical clinic dyan or may infirmary dyan, dadalhin niya sa ospital. At gusto niya, magpa-cremate siya kung saan siya matsugi. Kung dyan sa The Hague, dyan sa The Hague. So, iuwi na lang siya dito sa Pilipinas, abo na. Hindi na yung katawan niya. Diba? Tama nga naman, kung ako yung nasa pwesto ni Digong, ganoon din ang sitwasyon. Kasi, magkukos pa yan ng tension. Siyempre, maglalabasan mga best actress and best actors dyan. Pag nandiyan yung labi, siyempre, lalamayan yan. Diba? Gusto ni Digong, para iwas drama na lang siguro ito, or ano ba to? Parte ba to ng drama? Or iwas drama ito? Doon na siya i-cremate kung saan siya matsugi. Sabi niya, kung mamatay daw siya sa the Netherlands, wag na raw iuwi ang kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya rito. Anong sa inyo dyan, ka-coffee? Anong masasabi nyo? Agree? Disagree? Mga DDS, iiyak mga DDS. Kasi hindi nila makikita yung katawan ni Digong. Sa sitwasyon na ganyan, nabutot balat na si Digong, feeling ko rin naman, ayaw niya na makita siya in his weakest point. Diba? May mga ganyang tao na makikita siya, nakaawaan siya, na ganito yung sitwasyon niya, dati siyang presidente, sa kabila ng pagtukhang niya sa 30,000 na natsugi, and then, magiging ganyan din yung kanyang sitwasyon, no? Kumbaga, vulnerable, very weak, in fact, butot balat, natsugi, no? So, ayaw ni Digong. Sa tingin ko lang, ha, ayaw niya na makita siya ng kanyang mga supporters, ng kanyang mga kamag-anak at his weakest, the most weak, di ba? Weakest, double na yan. Weakest point. Kaya gusto niya, abo na lang siya, di ba? Para less drama. In fact, until now, wala namang litratong pinapakita sa atin, no? I don't think na bawal magkuha dyan. For sure, merong litrato na makukuha dyan. Pero ang pinaka pwede nating hintayin na litrato, yung magaganap sa Setyembre, no? Yung reading ng kanyang kaso. Yan, dyan natin makikita si Digong. So yun lang ha, mga DDS ha, hindi nyo siya makikita ng kanyang buong katawan dahil abo na lang siya na inyong makikita. So malungkot para sa inyo yan. Nagsabi si Sara na pag-usapan na lang muli ito sa susunod na pagkikita dahil hindi siya pro-cremation. Yun lang. Pwedeng
ano ba yan? Suwayin ni Sara Duterte ang last will ng kanyang tatay. Dahil against nga siya sa cremation, no? Wala naman magagawa yung patay na. 'Di ba? So si Sara na magdedesisyon diyan. Sige, ayaw kitang sundin. Kung gusto mo ikaw ay abo na iuwi ng Pilipinas, no, ako gusto ko buo yung katawan mo na iuwi ng Pilipinas. So yan ang sinasabi niya. Ewan ko kung ano magiging take niya diyan. Para kay VP Sara, natural na rin na pag-usapan ang bagay na ito dahil 80 anyos na si Tatay Digong at mabuti na rin malaman ang last wishes ni FPRRD. Actually, agree. May point sila dyan. Diba? 80 na yan eh. Actually, kahit hindi ka 80, kahit 50, kahit anong edad kasi hindi naman natin alam ang mangyayari, diba? So, normal lang na pag-usapan yung kanyang burial, pag-usapan yung kanyang, plano, cremation, ano ba yung plano sa kanyang lamay, etc. So, normal lang na pag-usapan yan. Yun nga lang, mga DDS, kung hindi nyo matatanggap, magalit kayo kay Sara dahil si Sara Duterte ang nag-reveal nitong mga testamento na ito, no? Ayon kay Sara, nakuha niya ang ugaling woman of steel kay FPRRD. Nax. In short, nagmana ako sa tatay ko. Yan. Kung ako ay isang woman of steel, kumaga matibay, matatag, babaeng bakal, parang ganyan, no? Naman ako yan sa tatay ko. Wow. Kaya pala, no? Pwede. Baka mas malala pa si Sara, no? Binanggit ni Sara na gumanda ang kutis ng kanyang ama. Bagaman pumayat ito. Sana all, syempre, European weather di ba? Sa Europa, magandang weather. Ako, nag-enjoy din ako dyan sa weather. Yun na lang, lagi tayo may sipon So, kuminis. Kuminis daw po si Digong. So, medyo kung blackish siya dito sa Pilipinas, medyo gumanda-ganda ang kanyang kutis. Ano kaya sabon ni Digong, no? Iba talaga pag sa Europa ka lumaki, di ba? Tignan mo yung mga kababayan natin dyan sa Europa, di ba? Ang gaganda rin ng kutis pag nagsisiuwi dito sa Pilipinas. Marami factor, syempre, yung kinakain nila. Mas healthy kasi dyan sa Europa, di ba? Nung nandiyan ako, puro gulay yung kinakain. Sabi niya, puro gubat, salad, bibihira ang kanin, di ba? Sa mga Asian store ka lang makakabili ng kanin. Anyway, siguro factors dyan, yung kinakain ni Digong, healthy. Syempre, pag healthy kinakain mo, gagandang skin mo. Ang weather, maganda ang weather, no? For sure, nasisikatan naman ng araw si Digong dyan. May mga moments siya na pinapalabas, nag-walking. At yung sabon siguro na ginagamit niya. O yan, kuminis daw po, maganda ang kutis, pero pumayat. So, consistent to sa sinasabi ni Zimmerman na ito ay butot balat na lang. Sa usaping politika naman, napag-usapan ng mag-ama na may sakit si Chairman Nur Miswari. Sige, okay lang yan kasi mga kaibigan nila yan, ha. Sa usaping politika, yun yan, pinag-usapan nila na may sakit si Nur Miswari. Tinuturing ni VP Sara na seryosong akusasyon na kailangan sagutin ang aligasyon ni alias Rene. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas sa publiko o publicly. In fact, meron pa nga na nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses kuno ng ICC sa isang bahay kung saan siya pinatira. Oy, sino to alias Rene? Feeling ko ang tinutukoy nila dito kasi yung mga evidence, di ba, ang proseso kasi dyan sa ICC, yung sets of evidence, yung binibigay doon sa defense. Di ba, ang ebidensya nila konti ng complainant, no, ipinapakita yan doon sa defense. So, feeling ko yan yung pinag-uusapan dito, yan tinutukoy ni Sara Duterte dito, itong alias Rene, no. Nabasa niya yung affidavit, no, siguro part yan, no, wala tayong detalye ukol dyan, no. Para kay Sara, ang latest survey tungkol sa impeachment na nagpapakita na marami sa ating mga kababayan ang naiintindihan kung ano ang ginawa laban sa kanya at kanyang pamilya na pure political persecution at harassment. Ay, naku, sinaniwala sa survey? Ipa-survey nyo yan. May lumabas daw sa survey na tutor sila dito sa impeachment ni Sara Duterte. Iyan daw po patunay na ang ginagawa sa kanila political persecution at forma daw po ng harassment. Kayo nagpa-survey niyan malamang favorable sa inyo yan. Talaga nga naman, binubola nyo pa yung sarili nyo. Oo. Papabor sa inyo yan. Again, survey yan Sino ba nag-commission ng survey niyan? Hindi kayo. Hindi sa pa. Maraming pumalpak na survey ng eleksyon, Baka baliktad dyan, di ba? Anyway, survey pa rin yan. Wala tayong magagawa dyan kasi research-based naman yan. Hindi pa makakauwi. Ito, kapit kayo dito sa announcement na ito, Hindi pa makakauwi si VP Sara sa Pilipinas bago mag-SONA. Oy! Bakasyon grande yan. Ano pa magagawa niya bilang vice-presidente? Wala na. Ano petsa ngayon? Ngayon July 9, 2025. Kailan ang SONA? Kailan ba SONA?
28 ka-coffee. Grabe ha, ilang linggo pa siya dyan, 2 weeks, 3 weeks pa siya dyan. Talagang bakasyon talaga si Inday, Oy, enjoying life dyan sa The Hague, Maganda kasi weather, Nag-enjoy si Sarah dyan. So, hindi raw siya makakauwi bago mag-SONA. Kasi nauna na niya na rin namang sinabi na hindi siya attend ng SONA. Busy sa mga ganap niya dyan. Tungkol sa bank accounts, hinihintay ni Sarah na magkaroon ng impeachment trial bago sagutin ito. Yung mga secret bank accounts, Magugulat na lang tayo. Sa tanong kung may reconciliation sa pagitan ni FPRRD at ni Elizabeth Zimmerman, ng ex-wife niya, pakikipagkaibigan na lamang ang namamagitan sa kanyang mga magulang. Oy, sana all, friends pa rin. Sa kabila yung ka-coffee na mga tensyon, na mga gulo na maraming babae nag-aagaw-agaw dito kay Digong. In fact, yung iba nagpapanggap, para makabisita lang kay Digong. Sabi nila nagpapanggap, pero malay natin, totoo talaga na isa siya sa mga babae ni Digong. Yan kasi yung issue dyan kanya-kanya silang diskarte para makita si Digong dyan sa The Hague. Baka may hindi pa napapag-usapan na ano ba yan, hatian ba yan or sustento, etc. So, friends lang. Si Elizabeth Zimmerman at si Digong friends lang. Yan lang daw po ang namamagitan sa dalawa, sabi ni Sara Duterte. Ayaw sumali ni VP Sara sa sagutan ni Senator Zubiri at ni Kong de Lima. Political yan. Mensahe ni FPRRD sa mga Pilipino, sabi niya, no guts, no glory. Sa madaling salita, hindi natin makakamit ito kung hindi ko gagawin yan. So parang yan yung kanyang point, no guts, no glory. Kung gusto mo ng glory, kailangan mo magsakripisyo. Yan ang puntuhan niya dyan. Muli nagpasalamat si Sara para sa suporta ng mga Pilipino. Ng ilang Pilipino, kasi marami naman ayos sumuporta kay Sara Duterte. So what do we expect? Ang possibilities niyan, once na matsugi si Digong, natin alam, in the coming months or in the coming years, dahil mahina na raw po ito, for sure, magkakaroon ng bahagyang disappointment yan sa mga DLIS, sa mga DDS. Magkakaroon niya ng rally, kasi nagpahiwatig na si Harry Roque. In fact, pinagdadasal niya na si PBBM. Pinagdadasal niya si PBBM once na mangyari yan. Definitely, magkakaroon ng kilos protesta once na matsugi si Digong. At magiging emosyonal, magiging mataas ang emosyon kapag hindi nila makita ang labi ni Digong, kasi makikita nila yan, buto na lang o abo na lang kasi gusto niya makremate dyan unless suwayin ni Sara Duterte yung kahilingan ng kanyang tatay, So, magagalit sila sa administrasyon, malamang sa malamang. Ang sisi kay PBBM kasi ibinigay si Digong ng gobyerno ni PBBM dyan sa ICC. Yan, malinaw na malinaw yan na gagawin nila yan. Pero expected na natin yan. Kahit walang kinalaman si PBBM dyan, ang sisi nila dyan lagi ay sa administrasyon ni PBBM. Anong gagawin ni PBBM dyan kung butot balat na yan? Ayaw nga kumain. Anong naman padala ni PBBM yan ang paborito niyang pagkain? Wala ata dyan sa Europa. Baka gusto rin ni Digong. Tanggap niya na 80 na siya at pinagsisisihan niya na yung kanyang mga kasalanan. Kaya okay na siya na mawalay, kasi kumbaga nakakota na siya, 80 na siya, nagpakasasa na siya, may iwan niyang pamilya, mayayaman na, super rich na, billionaires na, wala nang problema, di ba? So, baka tanggap niya na. So, mga DDS kayo din, tanggapin niyo na, huwag na kayong manisi, huwag niyo lang isisi kay PBBM, wala magagawa si PBBM dyan, in the very first place, walang kinalaman si PBBM sa pagkakakulong niya dyan sa ICC. Yung kaso na yan, hindi pa presidente si PBBM, isinampay ang kaso na yan, 2017. Siya pa ang presidente that time. So, nakakatawa lang na si PBBM ang sinisisi ninyo na wala naman siyang kinalaman dyan. Di ba? Malinaw na malinaw yan. Sige, i-komento po ang mga nais ninyo sabihin. Malungkot ba kayo sa balitang ito? Wala tayong magagawa. Yan po yung nilabas nilang balita, Naghuling habilin na si Digong. Malungkot ka ba o deserve ni Digong yan? Ayan, dalawa lang yan, Malungkot ka o deserve ni Digong? Kasi may mga BBM supporters din naman, nalulungkot sila. Kasi ang sinasabi nila, matanda na yan, dapat hindi niya na dinaranas yan. Actually, kasalanan din kasi ng mga maisog yan dahil kinaray-karay nila dyan si Digong. Sige, anong say ninyo dyan? I-comment dyan sa ating comment section patungkol sa kanyang mga huling habilin. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video, ka-coffee. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.